Hello, Group 1! Ayan, tayo po ay live na live sa FB. Nakaposesyon dito yung ilang group number o ilang group na inyong pinagpilian. Ayan, ano nga ba? Anong hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Dito sa iyong person na inisip bago pa man pumili ng baraha. Group 1, tingnan na natin. Para sa mga group 1 na pumili, paano natin kukunin? Medyo struggle. Ayan. Dalawa to guys, island, solitude, and dance, celebration. Nakita nyo ba? Pakita muna natin sa live. Island, dance. Ano to? Bakit ito yung umangat? Wala ring ideya si Muncha dahil, ayan, bumagsak lang yan. Nag-meditate tayo bago natin yan hingin. Island and dance. So may sumasayaw. Meron bang ito hindi naman kailangan agad-agad ay may patungkol sa dagat or islands, okay? Dance, celebration. So maybe every time na ikaw ay naisip niya yung selebrasyon ng kanyang puso or ito hindi niya makalimutan, parang napapaindak siya sa kaligayahan. Hindi. Pero again, tayo po ay general message. Iba-iba tayo nung sitwasyon, posesyon. Pero yung tubig, island, andito yung emosyon, solitude. Hindi niya makalimutan sa'yo kung ano ka, kung sino ka, ang iyong puso. Okay? Lalo pa, ayan, yung pag-iisa. Pag siya'y nag-iisa, maring nag-iisip niya yung ikaw. Kung paano ka magmahal, kung paano kapusong mamon meron ka, group 1. But dance, para sa ilan, sa mas practical, okay? Baka mahuhusay kayong umindak. Hindi niya raw makalimutan yan sa mas practical. Pero syempre pa, mag-a-add tayo dyan, guys. Okay? Sana nakikita sa ating camera. Pero mag-add tayo. Clarify natin yan kung bakit yan yung bumagsak for group 1. Anong hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Bukod dito sa bumagsak na island, solitude, and dance, celebration. So, meron isang punto sa inyong pagsasama or connection kung saan nagkaroon ng celebration, may something ganap doon na hindi niya ma-forget. Ayan, hindi niya makalimutan ang isang group 1. Sige, add tayo dito. Bakit ito ang bumagsak? Clarify lang natin. Group 1, anong hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Sa mga taong pumili ng group 1, island and dance. Group 1, anong hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? May bumabagsak, medyo marami ito. Kunin natin yung pwedeng maring bumagsak. Ayan, add pa tayo dyan. Okay. Okay, ito hindi kailangan yung pinaka-sign. Okay, maring ito lamang po yung energy ng Gemini. Gemini. The butterfly. So, maring hindi niya for some of you, why I'm getting a message na maring yung pagiging social butterfly mo, celebration, parang andito yung pagiging life of the party. Maangat yung yung social skills mo, yung kagalingan mong makisama, makitungo. Gemini, or kung paano ka makipag-usap, yung inyong pag-uusap, hindi niya makalimutan yan. Okay? Gemini is all about communication po kasi. Or island, maaari din naman para sa ilan sa inyo na meron kayong ilang short trips before, travel, kung saan mayroong tubig. Kahit sa pool lang to, guys. Tayo ay general reading. Pero may, dito anong tawag doon? Tubig. Anywhere near water. Yung energy. Pero, yung ikaw mismo, yung aura mo, paano ka nakikisama or nakikitungo. Or yung inyong connection, in short, hindi niya yun makalimutan. Gemini energy ang umangat. Again, hindi kailangan mag-apply agad-agad yung sign. Pero why not? Maring itong person na ito ay merong Sun, Moon, Venus, or rising sign in Gemini. Sige, add pa tayo. Cancer. Water.
Kaka-mention ko lang, it's all about feelings. Okay, yung emotion, island. Hindi niya makalimutan. Ayan, ano yung makalimutan mo dyan? Yung emosyon sa naging inyong koneksyon. May pagkamalalim yung feeling. Okay? Na ang ganda. Ano pang ma-add natin dito? 9. So this is all about international agenda, international matters, foreign travel, or yung pagiging adventurous mo, explorer. 9 is the sign of Sagittarius. Hindi po kailangan again mag-apply agad ang sign, pero why not? For some of you, Sun, Moon, Venus, Rising, meron siyang placement in Sagittarius, Gemini, and Cancer. Other messages ng 9th house, andito yung pagiging religious for some of you, or nakitaan niya ng special connection, yung ikaw, kumbaga, may something in you na may pagkamalalim, Cancer, tapos, kung paano pa yung connection mo sa taas, or pareho kayo, I mean, pagdating sa inyong mga religion or faith, parang hindi niya makalimutan yun sa'yo. Okay, dito yung inspirasyon. Napakalawak din ito. Travel. Umangat ang short or long distance travel dito. Island, dance, celebration. Parang ang, ano nga ito? Parang may mga pupuntahan. Or meron kayong napuntahan na hindi niya makalimutan. Or anything na may kaugnayan sa inyong past, Cancer. Kasi dito pumapasok yung inyong mga roots. Or kung sino kayo growing up. Okay? Baka sumayaw kayo nung grade school nyo. Charot. Hindi niya yun makalimutan. Or nung prom night nyo, nakasayaw mo siya. Baka hindi niya yun makalimutan. Pwede rin. Or anything na may kaugnayan sa education po. 9th house. Napakalawak kasi rin ito. Okay? Add pa tayo dyan. Oracle lang tayo ngayon. Diretsahan. Anong hindi makalimutan tungkol sa'yo ng taong ito? Group 1. Para sa mga group 1 na pumili, anong hindi makalimutan sa iyo ng taong ito? Mula dito sa ilang bumagsak na baraha for group 1, anong hindi makalimutan sa iyo ng taong ito? Okay, add pa tayo. Medyo mailap. Ayun na. Uy. Service and yung purpose. Nagkaroon, marahil, ayan, naiwanan ka, tumatak ka sa kanya, sa kanyang puso, kita mo siya, meron ditong paghawak sa puso, pakita natin sa live. So, up until now, especially for some of you na naging matagal kayo, nakabuo na kayo ng ilang selebrasyon, ng commitment, ng connection, andito pa rin. Alam niyang meron at merong purpose kung bakit kayo pinagtagpo. Okay, andito yung puso. Service. Ayan. Kung ano man yung ano man itong service na ito, act of love man, or sa pag-action, maging ano pa man yan. Maring ito yung hindi niya makalimutan rin sa'yo. Kung paano ka, sabi ko nga, nakisama, nakitungo, o nagpakita nung commitment sa taong ito, yung serbisyo na nai-offer mo para sa kanya, or sa'yo. Reverse na tayo every time, pero andito yung service. Maging ano pa man po yan. So, andito yung, siyempre, bakit ba tayo nag-iiwan ng serbisyo? Okay? Mapatrabaho man ito, pero sa taong ito, andito yung act of love, kumbaga. Yung emotion, andito, ayan ang umaangat. Siyempre pa. Just only take what resonate. Ito yung umangat na mensahe kung ano ang hindi niya makalimutan tungkol sa'yo para sa mga pumili ng Group 1. Hello, Group 2. Ano nga bang hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Tingnan na natin. Dito siya nakaposesyon kasi tayo po ay live na live. Sa ating FB, tingnan muna natin, pakita natin dito. Music. Harmony, childhood, innocence. Again, guys, tayo ay general message. Pakita natin dito. Music, harmony, okay? And childhood, innocence.
Hindi naman po kailangan yung pinaka-word. Okay? Malawak rin to eh. Sa pagiging inosente or yung pagiging pure nyo. Pero pwede rin sa pinakasalita. Kung sino kayo growing up. Okay, maaring ito yung hindi niya makalimutan. Kung hindi man ganun, totally tayo a general message. Just only take what resonate dito. Sa kung sino ka. Yung parang pagiging inosente mo. Yun yung hindi niya makalimutan. Kung paano ka kumanta, music. Hindi, kung paano mo sabayan yung indayog ng buhay, sumasang-ayon ng ilang ingay. Mukhang kailangan natin patahimikin muna. Ayan. Group 2. Clarify natin to agad-agad bilang childhood, innocence, music, harmony. Add ko lang, maring ito ay childhood sweetheart. Pwede rin kay exes, okay, sa ilang partners nyo from the past. Maring ito yun, childhood. Hindi naman kailangan yung pinaka-void. Again, maring ito ay someone na nakilala nyo from your school, college, high school, or dito. Kung sa sino kayo growing up. Elementary, why not? Pasok natin yan. Music. Maring merong musika or sa yung pagkanta, kung kayo ay mga songeries, hindi, mga artist, why not? Baka yan yung hindi niya makalimutan, or at one point nung kayo or sa inyong connection, merong music na nag-play and every time na naririnig niya yun, naaalala ka niya at hindi ka niya makalimutan dahil nga yun ang umaangat. Andito yung balance sa akin nakikita. Kaya naman parang hindi ka rin mawaglit. Wow, kumbaga, ang hirap na hindi ka maalala, kumbaga, kasi naging parte ka niya ng kanyang buhay. Sige, agad-agad, clarify natin ito. Clarify natin ito for group 2. Sino itong, ano itong hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Anong hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Anong hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Bukod sa'yo, ayan, may tumatulo na. Mag-add pa tayo dito. Uy, earth sign. Umaangat ang earth sign. Hindi kailangan po ay yung pinaka sign mismo or zodiac. Maaari ito lang po yung energy. Okay? Yung energy ng Virgo and Taurus. Add pa tayo dyan. Pero, pwede rin naman. Baka sign nila mismo yan. Maaaring siya ay merong placement na Sun, Moon, Venus rising in Virgo, Taurus, and Aquarius. So, anong hindi niya makakalimutan sa'yo? Na maaaring dala-dala niya hanggang sa kasalukuyan. Gaano man katagal na itong ganap between you two, pero parang kaakibat yung future eh. Aquarius ay narito. Hindi niya makalimutan yung parang, yun nga, yung pagiging inosente. Pagiging malaya mo, na parang, yung pagiging free-spirited. Kung wala kang pake, hindi sa walang pake ha, kumbaga, pagiging natural mo. Okay? Bilang isang individual sa inyong relasyon or naging koneksyon, parang napaka-natural mo. Yun yung pinaka-word ko doon. Okay? Hindi niya makalimutan tungkol sa'yo sa mas practical, Virgo, yung pagiging prangka mo. Okay? Yung boses, music. Kung paano mo, or kung paano ka magdala ng isang conversation, pagdating sa pakikipag-usap, pero umaangat ang boses, maganda, maaring hindi kayo nawawala ng maaring pag-usapan, at hindi niya yun makalimutan. Yung healthy na relationship meron kayo. Siyempre, wala namang perfect relationship. Pero, naalala niya, siyempre, yung magaganda. Yung ilang memories na nabuo nyo. Okay. Nagiging practical. Practical and realistic. Yung pagiging ganun mo. Pagiging totoo mo. Hindi niya yun makalimutan sa'yo. Totoo, yung innocence and yung pagiging balance.
pagiging matalino, okay, at pagiging mapagbigay mo. Ayan ang umaangat. Syempre, add pa tayo. Parang hindi ako nakontento dun. Ito yung ilang qualities na maring hindi niya makalimutan tungkol sa'yo. Okay? Add pa tayo dito. Pagiging maalaga mo, Taurus and Virgo. So, ang umaangat sa inyo, more on ko, yung energy na kung Venus. Guys. Ayan, si Taurus, planet ruler is Venus. So, yung iyong ganda, sa mas practical tayo dito. Yung iyong ganda, kung paano mo dinadala yung sarili, yung pagiging charming mo, or kung paano mo siya inaalagaan, yung inyong espesyal na connection. Harmony. Venus is all about balance. Music. Harmony. Hindi niya makalimutan yung mga panahon, sabi ko nga, walang perfect na relasyon, pero yung pinagsamahan nyo, kung saan pure lang, masaya. Yun yung inaalala niya. Yun yung, hindi niya rin, syempre, lalo pa kung meron talaga kayong napagsamahan ng malalim, love, okay? Naging mahalaga ka sa kanya. Sa kabila, syempre, nung ilang, depende sa inyong mga sitwasyon, ayan. For some, maaaring nagiging practical. May practicality tayong nakikita rito. Bilang may earth signs ang umangat. At medyo liberal. Ayan kasi dito ang Aquarius. Medyo unusual yung relationship na ito for some of you. Unique. Lahat naman tayo may pagka-unique. O ito yung personality na umaangat dito. Yung nakikita niya at hindi makalimutan sa'yo. Very mysterious ka raw. Unique. Kakaiba. At yun yung hindi niya makalimutan. Okay? Pero yung love, andito po. Kaya hindi ka makalimutan kasi minahal ka niya or mahal ka niya. Okay? Add tayo dito. Venus, i-add natin dyan. Umangat sa inyo ang actually Earth and air signs. Pero yung energy ng Venus, kasi yan ay nasa 5th. Okay. Papasok ko dyan ng Leo. Okay. Pero malawa kasi, hindi kailangan mag-apply yung pinaka-sign. Maaring yung energy lang po. Ayan na, ang daming bumagsak. Kunin natin yung pinaka-isa or ilang message. Mula dito sa ilang ating napag-usapan, ano pa pong ma-add natin dito? Anong hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Ayan na. Knowledge is power. Sabi ko na eh. Okay, hindi mo pa man to ma-realize. Moonchild, hindi naman ako matalino. Ano ba? Pero hindi. Yung intellectual side sa paraan na yung wisdom in you. Meron at meron siyang maaring ganun to eh. Meron at meron siyang natutunan sa inyong relasyon. Hindi niya yun makalimutan. Kasi, andito yung pagka-pure mo eh. Okay? Alam niya na matalino ka. At the same time, puro ang iyong puso. Punong-puno ka ng kaalaman, ng diskarte sa buhay. At natural na abilidad, kagandahan, physically, mentally, emotionally, kung paano mo dinadalang yung sarili. Alam niya, meron kang power. Parang ang lakas ng power mo rin. Yung energy. At hindi ka niya makalimutan. Or ito yung ilang bagay na hindi niya makalimutan sa'yo. Madiskarte, matalino, marunong magdala ng sarili, at itong ilang obligasyon mo sa buhay, pamilya man, okay, yung puso mo, yung pagiging mapagbigay, at yung pagmamahal. So, sana all na lang baka na dito. Pero ang ganda naman, yung love, okay, Venus. Ito yung umaangat sa inyo, ito yung umangat na ilang messages kung ano yung maaaring hindi makalimutan ng taong ito na yung inisip. Para sa inyo, Group 2. Hi, Group 3. Anong hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Mula dito sa taong inisip mo bago pa man pumili ng baraha, ano nga bang hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Andito yung pinaka-card na inyong napili. Live na live tayo sa ating FB. Tingnan natin. Pakita natin sa kanila muna
Uy, sandali. Promise, new moon and love. Pakita natin, syempre dito sa camera. Love, compassion, new moon. Promise. So, hindi niya makalimutan. Ayan, agad-agad. Nakangiti si Moonchild. Napapangiti si Moonchild. Hindi niya makalimutan yung pangako. Nanaway hindi napako. Siyempre pa, wala akong ideya. Tayo ay general reading. Just only take what resonate. Pero andito yung love, yung puso mo. Maring hindi niya makalimutan ang inyong koneksyon. Okay? Andito yung pagmamahal. Tingnan natin. Clarify natin to agad-agad. Okay? Bilang parang diretsahan tayong sinagot eh. Kuha tayo dito ng message para sa mga taong ito. Group 3. Bakit itong umangat? Anong hindi niya makalimutan pa sa'yo? Clarify natin to para sa mga pumili ng group 3. Anong maiwan pa natin para sa kanila? Group 3. Promise and love. Compassion. Ayan. May umangat na at pa tayo dyan. Ayan na. Uy! At pa tayo. Group 3. Anong hindi niya makalimutan sa'yo? Diretsahan natin itong sagutin. Group 3. Group 3. Ayan na. May tumalon na. Mercury. Again, this is all about communication. Transportation, travel, pwede rin. Or kahit over the net, yung connection na meron kayo using the technology. Dito kasi yung lahat. Mercury. So, yung inyong pag-uusap. Yung inyong connection sa madaling salita. 9th house. So, more on travel ang umaangat. It doesn't matter long or short distance travel. Or yung ilang plano nyo. Why not? Ayan, yung ilang naipangako nyo sa isa't isa. And the 8th house. 9 and 8th house. This is about your connection. Affection. May pagkamalalim to. Yung inyong mga puso. Intimacy. Hindi nyo makalimutan, pwede rin may kaugnayan dito sa enerhiya na nabuo nyo sa isa't isa. Yung nailaan nyo na sa bawat isa. Kumbaga, ayan, may yung ilang na-invest nyo na. Physically, mentally, emotionally, yung love, yung ilang promise. Okay, ito hindi kailangan laliman, pero meron ditong sikreto rin na umaangat. Yung ilang, baka ito yung mga sikreto nyo, yung dalawa. Sa mas practical, 8th house, hindi ko na ito babangkitin kasi bawal to dito kay FB. Pero yung SEX, ayan, alam nyo na yan. Ayan, lalo pa kung naging malalim. Okay? Naging malalim yung inyong pagsasama. Maaaring hindi niya yun makalimutan. Something na, ayun, ano na yun mo siya? Physically, mentally, emotionally, yung attachment nyo. Kung paano kayo sa isa't isa. Andito na lahat. Kompleto. Okay? Just only take what resonate na lang. Ang 9th house, sa pag-aaral, pwede rin. Anything regards religion, education, travel, or yung spiritual connection nyo sa kanya. Baka pareho kayong religious, or dito sa ilang paniniwala nyo. Pagdating sa inyong mga faith, napakalawak nito. Or dito sa ilang inspiration nyo sa buhay. Ito ang umaangat. Okay? Ayan. Parang wala na kailangan pang ipaglaban si Moonchild dyan. Maring tumatak yan sa kanya at hindi niya makalimutan. Add pa tayo. Final words natin for group 3. Ang bilis natin for group 3. Diretsahan. Love and promise. Compassion. May umaangat na dito. Humility. Add pa tayo dyan So, parang ganun din eh. Yung puso mo, okay, ay umaangat dito. Ayan. Parang ang dami gustong bumagsak. Hindi natin ito pipigilan. Para sa mga group 3, pakita natin. Purpose. Okay? Purpose and communication, guys. Planet Mercury is all about communication. Nagbigay diin ang communication. Mercury, communication.
Siguro yung compassion, humility, hindi lang sa puso mo, pero yung pagiging humble mo. Okay? Hindi lang sa inyong koneksyon, pero sa ibang tao, kung paano ka makisama. Ayan, ang umaangat. Yung inyong mga pusong mamon na may pagkamalalim sa inyong koneksyon. Maring ito yung ilang bagay, ilang katangian na hindi niya makalimutan sa'yo. Ito addition na lang tong may iwan ko po na sign. Hindi po kailangan mag-apply dahil tayo po ay general message at napakalawak po ng astrolohiya. Maring meron siyang Sun, Moon, Venus or rising sign in Gemini, Virgo, Sagittarius, or Scorpio. Okay? Again, napakalawak po nito. Hindi kailangan mag-apply yon, additional lamang po. Yan ang umangat na mensahe para sa inyo, ilang bagay, sitwasyon, katangian na maaaring hindi makalimutan sa iyo ng taong ito na yung inisip bago pa man magsimula ang ating pagbasa. Para sa inyo, Group 3.